Ma'am. Yan, Ayun hello po. sir. Pwede ka mag-open ng camera sir kung gusto mo. Kung okay Opo. lang naman para at least makita ka namin. Sige lang po, andiyan sila sa room. Okay, sige. Sige po. Kinig ka lang dyan, sir, para magka-idea ka po dito. Dito ikaw? Sure po, sure. Okay, May thank you. background ka ba sir sa trading or wala? Bro? Hindi. Sir Eliseo, may background ka daw po sa trading? Hello? Hello, sir? Ano po, konting idea, but not totally po na alam ko talaga yung forex trading. Okay. Oh, I see. Okay Pero po. never ka pa sir naka-experience mag-trade, gano'n? Hindi pa po talaga. Ah, Pero naka-attend ako ng mga forex trading na seminar, pero hindi ko talaga nagawa talaga yung mag-trading. okay. Forex trading seminar sir, ano to? Online or nakapunta ka ng tao-tao talaga? As in, yung nandoon ka na seminar Ano talaga na format, gano'n? po? Ano ulit? Yes po. Last doon po talaga in personal. Personal face to face Pero kumbaga. way back 2019 or 2018. Ito ba yung yun ba yung may bayad? Yeah, Nagsisimula sa letter L. pero parang na-free ako no ng friend ko. Oo. Yung parang baka yung parang sa ano, sa Learn to Trade ata. Alright. So discuss natin si Forex para at least magkaroon ka Yeah, ng learn to trade. si Learn to Trade. So si Learn to Trade actually mahal, 'di ba? That was Yes po, 85,000 sobra. pag binayaran mo na yung course niya, 'di ba? So pero meron silang free. Yes po. So, alright. So, push tayo. At least alam ko na kahit pa paano may idea ka or background sa Forex. Ayan. So, pakilala mo na ako. Meron akong Sige half pa. decade na into trading na tuloy-tuloy na nagte-trade no since pandemic. Yeah, pandemic. So, half decade or magpa 5 years. So, 7 years na speaker, 11 years sa business. And then, I earned my first million, 26 years old. And then, actually ngayon, 34 na ako. Medyo matagal na nangyari yun. Alright, so ito yung nangyari sa akin nung unang-unang nag-try kami na mag-trade. So that time kasi hindi kami marunong mag-manual trading. So pag hindi ka kasi marunong mag-manual, so ang idea kasi niyan, pinakamadaling paraan para kumita is through bot, ayan, or EA. So ino-automate mo lahat kasi nga hindi ka marunong, 'di ba? So yun yung nangyari, no? So umabot ng yung talo namin na ganyan 3,300 USD. Actually mas malaki pa. So umabot siya ng around 500,000 pesos yung pinakatalo. So nasa half million din umabot. Alright, so ang point ko noon is nung time na yun actually is naniniwala kami na malaking potential ng Forex. But the problem is hindi nga kami marunong pare-parehas. So ibig sabihin hindi namin alam i-differentiate yung maganda sa hindi. So kasi ang EA naman or bot is in-automate lang yan na strategy ng manual trading. So that time hindi kami marunong. So ito yung nag-urge sa akin para aralin sa tong trading na to. Sabi ko na ba yung trading niya? Pero naniniwala na ako malaki yung potential niya even before pa. Alright, so yun nga. So since nag-failure tayo, ang ginawa ko noon, ito yung nag-urge sa akin para aralin to. Sabi ko ano ba meron dyan sa trading at talaga bang malaki yung pwedeng kitain. So inaral ko siya ng inaral hanggang sa natuto tayo. So nung natuto na tayo kahit papaano nagkaroon tayo ng resulta, yun ang pinakamaganda ron. And then nung crypto trading ko 2022, yun nga sabi ko 2021 natalo ka, 2022 nakabawi kahit papaano. So around 1.4 million. Hindi lang pala kahit papaano kasi mas malaki pa nga ito. So talo ng half million nakabawi 1.4. So ibig sabihin pwede talaga, malaki yung potential niya. Hanggang sa nabago na yung lifestyle natin. So kagandahan kasi sa trading no, high paying skill kasi siya. And at the same time pag natutunan mo kasi to, siguro nasabi na rin naman tayo sa iyo ito dati na pag natutunan mo siya kahit saan ka mapunta is pwede kang gumawa ng pera. Yun yung kagandahan doon. Kahit mapunta ka ng bundok as long as may internet doon sa bundok na yun, di ba? Saka may cellphone ka, pwede kang gumawa ng pera. So yun na yung nangyayari ngayon. Alright, so sabi ko nga hindi mangyayari ang lahat ng ito kung nung time na natalo eh sumuko na ako. So sabi ko sa sarili ko noon, hindi ako papayag na suko yung nangyari, 'di ba? So ayan na. So paliwanag ko sa iyo ano nga ba yung forex trading. So forex trading is palitan ng national currencies. Ganun lang kasimple. So ibig sabihin, diyan makikita mo yung mga US dollar, mga Japanese yen, Japan. Laging P yung na ano ko. Ayan, Japanese yen, tapos nandito rin yung
ano pa ba? Yung CAD, meaning Canadian dollar. So yan, so yun yung mga common na nakikita natin dito. So this is the world's largest and the most liquid na asset market. So ito yung pinaka liquid. Ibig sabihin liquid, cash. So ibig sabihin, ang kinikita natin dito sa Forex, once na kinita mo siya, pwede mo na siya agad makuha. So kung may mga nakikita ka or nababasa na meron silang holding period like 1 month, 2 months, or 3 months pa nga yung iba or yung iba mas mahaba pa na hindi mo maya-out yung pera mo, even yung capital mo, sablay yun. Automatic red flag yun. Kasi nga, ang forex trading dapat talaga is liquid siya. So ibig sabihin pag kumita ka dito, kinabukasan, pwede mo na ma-withdraw. Not unless tumapat siya ng weekends kasi walang bangko ng weekends. Ayan, so nag-operate tayo ng 24 hours in a day and then 5 days in a week. So wala tayo ng Saturday and Sunday. So ngayon, Thursday pa lang naman, so open pa yung market natin. And then daily trading volume ni forex trading is around $6.6 trillion. So ganun kalaki. Okay, so i-convert mo yan sa peso, hindi nakakayanin, 'di ba? Hindi na kaya ng calculator. So napakalaki ng trading volume na sabi ko nga kuburot lang tayo kahit ganito lang kaliit. Malaki pa rin yung pwede nating kitain. Ayan, so dito, pwede rin yung idea na tinatawag natin na compound. Alam mo ba yung compound, brother? Or narinig mo na siya? Yung compound? May hindi masyado ano sir. Hindi May masyadong parang familiar, okay. oh, So, hindi explain masyadong ko sa'yo familiar. ano yung compound. Ang ibig sabihin lang ng compounding, ibig sabihin yung kita mo is pinapasok mo rin sa capital and then niro-roll mo siya. So, yun yung idea ng compound. So, kahit magsimula ka sa maliit, for example, $100, tapos ang kinikita ng pera mo is 10% kada buwan, so magkano yung pwedeng kitain niya sa loob ng isang taon? So, yung $100 mo sa loob ng isang taon, kumita na siya ng, naging $300 na siya. And then sa 2 taon, naging $984 and so on. So, this example, ginamitan natin siya ng projection na sa loob ng 5 years, for example. So, sa loob ng 5 taon, magkano yung naging pera natin? So, yung pera natin na nag-start lamang sa halagang, magkano ba yung ano nito? Exchange rate. Ang exchange rate nitong sinample ko ay 58.8. Ayan, nakalagay. So, exchange rate na, hindi yata. Mouse ko pala yun. So, dito yan, nasa 58.5. So, ibig sabihin, yung sinimulan mo na 5,850 pesos is kumita siya naging 1.7 million because of the idea of compounding. So, ibig sabihin, pwede talaga na kumita ng ganong kalaki, no? So, paano halimbawa kung $200 yung capital mo? So, syempre, magdodoblo niya siya. So, yung kanina na 1.7 million, ngayon, 3.5 na siya. So, ganun lang naman kalaki, no? So, ito naman is $500. So, syempre, mas malaki na yung pinag-uusapan natin na pera. So, pwede ka na kumita ng as much as 8.9 million. Okay? So, ang idea lang, ganun din, 10% lang ng 10%. So, ibig sabihin, kada buwan, naglalagay lang tayo ng 10%, ng 10%, ng 10%. Ayan. So, 10% lang. Hindi tayo pala naglalagay. I mean, kumikita yung pera natin, 10% lang. Kumbaga, dito sa 500, ginagol lang natin kumita at least $50 sa isang buwan. So, sa first time. So, syempre, kung dadagdag yan diyan, 55.50 na siya. So, 55 na yung 10% niya and so on. So, palaki lang siya ng palaki. Alright? So, next natin, paano nga ba kumikita sa Forex? Dalawang paraan, no? Buy and sell position. So, for example, nag-buy tayo, ibig sabihin, pine-predict natin. Kasi yun yung pinaka-term natin dito eh. Prediction. Ayan. So, pine-predict natin yung next movement ng market. For example, dito, pine-predict natin na aakyat yung market. Kaya mapapansin mo, nandyan yung take profit natin. Meaning take profit, magko-close yung trade natin with profit. Ngayon sa stop loss naman, magko-close yung trade natin with loss. So, dalawa na yung possible mangyari. Either tamaan yung take profit natin or tamaan yung stop loss na price natin. So, sa sell naman, baliktad lang. So, dito, ang predict naman natin na yung market is bababa. Kaya kung mapapansin mo, yung take profit niya, nasa ilalim na. Tapos, yung stop loss naman niya na loss natin, nasa ibabaw na. So, ganun lang din. Dalawa possible mangyari, tamaan to or tamaan to. So, ganun lang kasimple yun. Alright? And then, meron tayong tinatawag na risk management. Ano yung risk management? Ito makikita mo to dito eh. Sa loob nung papakita ko sa mamaya. Ano ba yung risk-reward ratio na to? Ang common na risk-reward ratio is 1:2. Ibig sabihin, pag natalo tayo, talo tayo ng $1. Ngayon, pag kumita tayo or panalo yung trade natin, $2. Ganun lang kasimple yung 1:2. So for example, nag-trade tayo ng 10 beses. Tapos nagkaroon lang tayo ng 50% na win rate. Ibig sabihin kalahati lang. So ibig sabihin yung win natin yan 5 and then yung losses natin na trade is 5 din. So 50% yung win rate. So sa 5 panalo natin, 5 times 2, ibig sabihin kumita ka ng $10.
Ngayon, yung 5 times negative 1, ibig sabihin talo tayo. So, talo tayo ng $5. So, kung i-compute natin, 10 minus 5, possible, profit pa rin natin is positive na $5. Okay? So, ganun lang kasimple. So, ibig sabihin, kahit pala 50% lang yung win rate natin, basta tama yung ating risk-reward ratio, profit pa rin tayo ng $5. So, mamaya makikita mo kasi itong mga win rate para at least may idea ka na kahit pala 50%, yung win rate, panalo pa rin. Alright, so pag-usapan natin tong lot size. Siguro may idea ka na nito since naka-attend ka doon sa isang seminar. So isa ito sa pinaka-common. Okay? So sa forex trading kasi dalawa yung way para kumita ng malaki. Number 1 is lumaki yung volume ng trade mo and dumami yung pips na nakukuha mo or yung naging movement ng market. So kung tama yung position mo, syempre susunod dun yung presyo ng market. And then pag tama yung pinuntahan ng market, so let's say yung prediction natin ng market aakyat, so nagtuloy-tuloy siyang paakyat, so malaki yung kikitain mo. Alright, so mag-sample tayo. For example, nagte-trade tayo ng gold. Ano yung gold? CXAU and then USD. For example, ang price natin nung pumasok tayo ng trade, nag-entry tayo ng sell. Ibig sabihin, prediction natin, pababa yung market. So let's say ang presyo ng gold is 2320. And then meron tayong dot dito, let's say 0.1 na lang. So bumagsak siya into 2319.1. So ang pips ng gold, ito siya, yung dulo. So hindi na kasya. Na yan. So yan yung pips niya. So kung kukumpitin natin, ilang pips yung nangyaring movement ng gold is 20 minus 19, that is 1. And 1 minus 1, 0. So ibig sabihin, yung ginalaw ng gold is 10 pips. Ngayon, kung nag-trade tayo nitong micro lot natin na 0.01, so 0.01 meaning 10 cents kada isang pip. So 10 cents times 10, ibig sabihin kumita tayo ng $1 dito sa nangyari na to. Okay, so kung halimbawa mas malaki yung trade size natin which is mini lot, so $1 times 10, so ibig sabihin kumita tayo ng how much? $10. And then kung 1 naman yung lot size natin, yung standard lot natin, so $10 yun kada pip. So, ibig sabihin, 10 times 10, kumita tayo ng 100. Ganun kasimple. Okay? So, syempre, the bigger yung volume natin, the better. And then, kung the bigger naman yung ginalaw ng market or yung movement ng presyo, the better din. Okay? So, ito yung lot size na tinatawag. No? So, ganun siya gumagana. So, every pair, like Euro GBP, Euro USD, GBP CAD, and so on. USD JPY, mga ganyan. So, yun yung mga common na pairs. So, iba-iba yung kanilang pip position kung saan dun sa presyo nila. So kung gusto mo malaman yung pip position nila, Google lang natin, no? So for example, sa Euro USD, ayan, so Euro USD, so iba yun 1 point something 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 something. Tapos nandito yung pips niya. So ibig sabihin, yun yung pagbabasehan nitong movement ng presyo at magiging pera. Alright? So sa forex trading, dalawa lang yung analysis. Dalawa lang, okay? So number 1 is fundamental analysis. Fundamental analysis, nandiyan yung mga global news. Katulad ng mga news kahapon, ngayon, saka nung isang araw, for example, may mga balita. So lahat ng yon is nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa. So ibig sabihin, once na gumilaw yung ekonomiya ng bansa, gagalaw din yung kanyang currency. So for example, USD yung kanyang currency. So gagalaw yung lahat ng nakapair kay USD. So kahit si XAU USD, since kapartner niya is dollar, so lahat yun gagalaw. So kahit sa crypto, let's say BTC USDT, naging tether lang naman yan, pero bottom line, dollar pa rin naman siya. So lahat yan gagalaw, okay? So pinaka-common dyan yung mga tax rate, interest rate, Fed fund rate, unemployment rate, so yun. So yun yung mga common na nasa fundamentals natin. And then meron tayong tinatawag na technical analysis. Technical analysis is how we interpret the market. So, binabasa natin yung movement ng market. From there, doon natin malalaman ano yung next na movement ng market. Tine-technical analysis natin. So, nandyan yung mga price action, nandyan yung mga pattern, Fibonacci, inner circle, trend line, and smart money concept. So, these two is a strategy yan na very common ngayon na ginagamit. So, yan yung mga pwede natin gamitin to analyze the market. Pag tayo yung mismong mag-iisip or maghahanap kung saan tayo papasok. So, always remember na yung fundamental is always greater than technical. So, kahit lahat ng technical analysis sinasabi na ito na yung possible na next movement ng market. As long as may papasok na fundamentals, which is news, lagi pa rin yung news yung mananalo.
Okay? So, kaya kapag ka may news, halimbawa, ina-advise ko yung mga tao na mag-ingat sa pagte-trade kasi pwede kang masunog or pwede matalo yung account mo ng malaki. Alright. Tapos next natin, ito yung kinuwento mo kanina. Ayan, si Learn to Trade, no? So, si Learn to Trade, actually, 85,000 talaga yung bayad sa kanya. And that is a 3 days na series ng seminar dito sa Manila. I think nagka-conduct din sila sa provinces. Pero konti lang. Or nire-require sila na bilang ng enrollment bago sila lumuwas, parang ganun. So, dito sa BGC sa Manila, so madalas meron yan dito. So, 3 days yan. Tapos, ang matututunan lang natin doon sa 85,000 natin is basic. Okay? So, paano ko nalaman? Kasi nag-enroll din dyan yung isa sa mga coach na sinusundan ko. So, doon niya nalaman na basic lang pala yung matututunan doon. And 3 days lang siya. Plus, wala siyang community. Meaning, kung may gusto kang makausap, makakwentuhan, wala. Unless, meron kang nakakilala siguro doon na nakatabi mo or something. So, yun siya, no? So, ito yung basic niya. Ngayon, yung advance niya, good news, ganito rin yung bayad. So, nasa 85,000 din or 75,000 din. And then, meron din nag-o-offer ito. So, kung mapapansin mo, lahat ng nandito sa module na to is puro introduction. Introduction lang yan. So, yung puro introduction pa lang, 15,000 pesos na. And then, yung tuturuan ka na about analysis, 65,000. So, overall, 15 plus 65, nagbayad ka ng magkano daw? Ng 80,000 pesos. So, malaki talaga yung bayaran pagdating sa trading. Kung gusto mo talaga matuto ng trading. Kasi nga, ang trading is a high-paying skill. Ayan. So, high-paying pala dito. High-paying. So, high-paying skill ang trading. So, ibig sabihin, pag natutunan mo to, malaki talaga yung pwedeng maging ambag sa buhay natin. Di ba? Kung nakita mo yung naging profit ko kanina, yun yung possible na mangyari din once na natuto ka sa trading. At, yan. So, ito yung lagi kong tinatanong, mahirap ba yung forex trading para sa'yo? Kung halimbawa, bago ka, wala ka idea, mahirap siya? Yes or no? Yes po. Yes, 'di ba? Mahirap siya. As in literal na mahirap siya. Okay, so since napatunayan na natin mahirap siya. Now the question is, ayan, so may question na agad. So lagi kong sinasabi na yung forex trading parang gold mine. Ibig sabihin maraming tao yung gustong kumita dito. Pero hindi lahat ng tao is may kakayahan o ma-afford yung mga tools, 'di ba? And at the same time, kailangan din matutunan mo. So parang sa minahan, hindi pwedeng basta basag ka lang ng basag ng bato. Tama? So, dapat alam mo kung anong klaseng bato rin yung kukuhain mo. Baka mamaya, puro graba yung mailagay mo rito. So, bottom line, talo din. So, yun yung idea niya. Alright, so tools and training. So, kailangan meron tayong tools and meron tayong proper training. Yun yung kailangan natin, parang sa gold mine. Yun din katulad dito sa forex trading. Alright, so, sabi mo nga, yes. So, the question is, what if there is a tool or a solution na maging madali, yung maging profitable na trader? Ang tanong, magiging open ka ba doon sa idea? Yes or no? Possible po, yes naman. Yes din, 'di ba? So padadaliin natin, alright? So since sabi mo gusto mo rin siyang madali. Ayan, so dito na lang tayo sa susunod. Tinahan ko lang, lakas pa ng speaker ko. Ayan, so maganda mapanood mo tong video na to. Fighting out of the red corner from Sarangani Province. The fighting pride of the Philippines. Manny Pacquiao! After one round of mitts with Manny Pacquiao, I says, wow, he had speed and he had power. This kid is really special. And Manny Pacquiao was my next Muhammad Ali for sure. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao. Go with Team Pacquiao. Hey, Pacquiao! How was it? No matter where he is in his life, this man loves the challenge. He's a real warrior, a real fighter. Trust me, right when I walked into the ring, I had enough of Pacquiao. Well, Manny Pacquiao was an icon. You know, people respected him. He was like Michael Jordan, you know, in the boxing world. I've taken punches from great boxers. And I've also taken punches from life. I grew up with no house, no land, and no food. We had to work every day just so we could eat. As a young boy, life knocked me down, but it didn't knock me out.
Years later, I became world champion, and I made it part of my mission to help others financially so they can build a better future. And that is why I am partnering with Economy so you can rise to greatness through the power of trading. Experience a change of life with Economy. Yun. So, yun si Manny Pacquiao, no? Isa sa mga gumagamit ng products natin at the same time endorser natin dito sa Economy. Siya yung partner natin dito sa Philippines. Ayan. So, ito si Pacquiao and then ito yung kanyang manager, si David, si Sir David Season. Ayan siya. Ito yung may-ari ng Economy. Alright. So, ayan siya. So, nagkita-kita sila doon sa Jensen. So, nagpunta doon yung may-ari mismo ng Economy. Alright, so nandito rin yung ilan sa mga kilalang pangalan sa Economy. No? So nandito si Marvin Pabis. And then nandito rin si LJ5. Okay, so one of the biggest names yung dalawa na yan sa mundo ng crypto and forex trading. Marvin Pabis and then LJ5. Alright, so next tayo. So ang Economy is located sa Los Angeles, California. So we are a US-based company. At ang may-ari ay si Sir Hassan Mahmood na isang financial expert at multiple 9 figures in global sales ngayon si Economy. And then na-feature siya sa maraming magazines online and physical copies. And so na-feature din siya sa Forbes magazine. So siya yung ating founder. And kung makikita mo doon, remarkable journey of Hassan. Yan siya. Alright, so ito yung mga services natin na makakatulong sa atin sa trading. Number 1 is yung stock options. Ibig sabihin, para sa stocks. So, stock market. So, pinag-uusapan natin dito is yung international na stock market. And then, meron tayong products for crypto, which is DeFibers. So, DeFibers natin is an application na nagbibigay ng mga live trading sessions. And then, merong mga expert trade ideas sa loob na sasabayan natin. Tapos, merong 80% na win rate. Tapos, may 4 na professional traders sa loob. So, sabi nga natin kanina, 50% pa lang, profitable na tayo. What more pa yung 80%? Diba? So, ibig sabihin, mas malaki yung pwede nating kitain. So, ganun kaganda, no, yung si DeFibers. So, ibig sabihin, lahat ng tao ngayon is pwede rin kumita sa crypto. As long as meron sila netong powerful natin na application. Alright, so next natin is itong ECA. So, ano nga ba yung ECA, no? So, ang ECA is Economy Calibrate Academy. So, ibig sabihin, ang ECA is video trainings po na open mula fundamentals or yung pinaka-basic ng trading hanggang sa advanced. Mamaya pakita ko sa iyo siya. And then Solex in application naman for Forex naman siya. Kung yung kanina is application for crypto, ito namang si Solex is application for Forex. So, ganun din, may mga phone alerts and then meron din mga trade na nasa loob. And then, isa siyang social trading community. So, ibig sabihin, may makikita ka doon ng mga tao na nagpo-post kung ano yung mga dapat nating gawin. And then, andyan si Manara. Si Manara is an AI technology na nagpadali ng trabaho ng karamihan ng trader. Kasi nga, ino-automate niya na lahat. Siya na yung nag-i-scan ng market para sa atin. Si Harmonic Pattern, for example, meron siyang 70% na win rate. But the problem is, mahirap siyang i-bakat. Diba? Or mahirap siyang i-plot sa chart. Pero maganda siya kasi 70% yung win rate. So good news, si Manara na yung maggagawa nun para sa atin, yung pagbabakat-bakat. So ito yung ECA natin sa loob. So andyan yung basic, andyan yung advanced para sa forex, and then andyan din yung para sa crypto. And then andyan din yung sa stock market and product overview. And then ito yung ating masterclass naman. So every month, so may schedule dito ng masterclass. Ibig sabihin ng masterclass, expert yung mga nasa loob. So, ang i-discuss nila dyan is yung how the trader thinks. Kumbaga, ano ba yung mga nasa isip nila kung bakit nila tinake yung trade na yun, parang ganun. So, mga expert yung nandyan sa loob. So, malalaman natin, paano sila nagtitrade? Ano ba yung reason? So, every entry kasi may reason yun. So, ano yung reason na yun? Alright? And then, ito yung loob ng Solex natin. So, ito si Jessica Ramos. Okay? So, nag-ano siya about sa news din, yung pinaka nasa isip niya kung ano yung impact ng balita.
And then mapapansin mo yung sa stock options natin, ito yung wins niya. So 8 wins sa 8 trades. Di ba? Ayan, natakpan ko kasi. 8 trades tapos 8 wins. Ibig sabihin 100% yung win rate. Ganun katindi. Katulad nito nag-signal siya ng buy sa Netflix tapos na-close na siya with 2.48% na yield or gain. And then ito naman si Ralph sa Forex naman ito, Euro Dollar, so Euro USD. Mapapansin mo, nagbigay siya ng buy din. Tapos ang gagawin mo lang niyan, pipindutin mo lang tong mga to. Tapos, i-paste mo lang sa platform kung saan ka nagte-trade. So, ganun lang kasimple. Copy-paste lang, as in literal. Okay? So, ito yung nagpapadali talaga sa pagte-trade ngayon. Kaya kahit hindi ka marunong mag-trade or mag-analyze ng market, talagang magiging profitable. So, dati nung nagte-trade ako, isa ito sa mga pinangarap ko, yung maraming monitor na ganito. Kasi nga, the more na marami kang monitor, the more na marami kang chart na nababantayan. So, marami rin yung mga nagiging entries mo. Okay? So, dati po, nagte-trade ako for 8 to 15 hours per day. Totoo po yun. Okay? So, may pera, pero walang oras. So, may pera talaga, pero walang oras. Okay? So, ngayon, ang kagandahan, because of Manara, hindi na kailangan ng mga ganitong bagay, no? So, si Manara na yung mag-scan ng market para sa'yo. So, bibigyan ka na siya ng lahat na halos. Pansinin mo, nandito na siya. So, bibigyan ka niya ng entry, may target, may stop loss na din. And then, meron na siyang risk-reward ratio. Siya na rin yung nag-compute para sa'yo. Okay, so, mapansin mo dito, nagbigay siya ng entry, tapos meron ng target 1, target 2, and then stop loss. Diba? So, paldo yan. Tinamaan yung take profit, tinamaan yung another take profit. So, ganyan yung kagandahan doon. And then, meron tayong trade, meron din sa crypto. Ito siya. So, gumagana din si Manara kahit sa crypto. So, this is a Bitcoin. Ayan. So, bigyan kanya ng entry. Tapos, ang kagandahan yan, tinamaan to actually. So, this was the time na tumama yung yung Bitcoin ng $72,000 kada isang Bitcoin. So, ito yun. So, lagpas-lagpasan pa yun doon sa target niya. And then ito pair naman, GBP-JPY, may entry din, and then may take profit din. So, tinamaan din siya. So, yan yung Manara, no? So, once na nag-start ka, magkakaroon ka agad ng access dito. And tuturuan din kita, personally, kung paano mo siya gagamitin. Ayan. So, ito rin, tinamaan yung target. Ito rin, tinamaan. So, yun yung kagandahan sa Manara. So, hindi ka na ngayon mauubusan ng idea kung saan ka magte-trade. At isa rin kasi sa pinakamahirap sa trading, yung kung saan mo ilalagay itong mga points na to, for example. So, maghahanap ka ng entry mo, number 1. And then, another na question is, saan ka maglalagay nitong mga TP na to? Diba? So, yun yung pinaka-challenging na part. Alright? So, next natin is si Obits. Okay? So, si Obits, isang trader na ngayon is nasa Denmark na siya. So, nitong nakaraan is nandito siya sa Pilipinas, no? So, si Obits is 12 years na siya na professional trader. So, matagal-tagal na rin. And then, ang win rate niya is 85%. So, ganun kataas yung kanyang win rate. Kaya katulad nitong mga nakaraan na lahat ng sumasabay sa trades niya, talagang panalo talaga. So, nagiging profit siya. Yun yung kagandahan. So, ito yung ating trading studio na nasa Pasig. Para at least may idea ka. So, nagpunta siya noon. Ayan, tapos nagturo siya ng about paano niya binabasa yung market. So, ito yung isa sa mga sample na trade niya. Ayan, so, buy limit ito. Tapos, tinamaan yung hanggang TP6 na lang yung computin natin. Pero tinamaan niya hanggang TP7 actually. So, ang nangyari niyan, ang buy natin 2323 tapos 2346 yung tinamaan. So, ibig sabihin, kung nag-trade tayo na ang lot size natin ay 0.01, kumita tayo dito ng $23. Ganun lang kasimple. So, kung halimbawa, yung lot size natin mas malaki, let's say nag-0.1 tayo, 230. Ngayon, kung nag-1 lot tayo, $2,300. So, ganun yung ganun kalaki yung pwede nating kitain dito, sa trading. So, dito naman nagbigay siya signal, buy now naman. Ito limit, ibig sabihin pending order. So, aantayin pa na tamaan yung price. Kaya mapansin mo, Thursday siya binigay, Friday pa siya tinamaan. So, itong buy now, ibig sabihin agad-agad yan. So, nung nakita mo yung trade, sabayan mo lang din siya agad, parang ganun siya. So, ito yung naging entry niya. Tapos, na-hit din hanggang sa TP2. So, ibig sabihin, pera din yan. Ganun lang kasimple. Ang TP2, more or less, makakumita ka ng $5 dyan sa 0.01. So, pera na siya agad. Tapos, si Obits is nagla-live trading din siya. So, like, kagabi, so nag-live trading din siya. Pero ipapakita ko sa iyo dito is nung nakaraan na live trading. Pero profit din yung kagabi. Ayan. So, nag-live trading din siya kagabi.
Saka ito pala, yung nakaraan na nagbigay siya ng entry daw dito. So nag-entry ng buy. Ayan, so umangat siya. Tapos ang naging profit is $200. Itong trade na to, tumagal lang siya ng 15 minutes lang. So sa loob ng 15 minutes, naging profit na siya ng $200. Okay? So sumabay lang ako, nanood lang ako ng live niya. Parang ganito lang din, Zoom. So manonood ka lang sa kanya, dinidiscuss niya ano yung point of view niya dun sa market and saan siya possible makakita ng mga entry point. So nung nagbigay siya ng entry, sinabayan ko lang. So yun yung naging $200 na profit. Alright? Tapos, ano pa ba to? Ayan, so signal niya rin ito. So signal din. Tapos sinabayan ng isang trader ko na taga United Kingdom. So ito yung naging entry niya, trade niya. So isang trade lang, $149. Ang lot size, pinakamaliit, 0.01. Medyo matagal lang. Kumbaga, simula May 1 yung signal, na-close siya May 16. Layo, no? 15 days na. 15 days after. So inipit-ipit lang yung trade. So ang win rate ng mga products natin dito kay Economy is nasa 80.71%. So mataas yun, 'di ba? And then meron tayong mga add-on product like si Plutos na may 84.21%. Itong live trading kay Plutos may 100% na win rate. And then itong CD Fibers yung para sa crypto is meron siyang 80% na win rate. And then sa stock options meron tayong 94.12%. So ganun kalaki. And then ito naman, kung mapapansin mo 52% yung win rate. Ito siya. Pero profitable pa rin. Yun ang mahalaga. Okay? So si RFX naman or yung para sa binary trading natin, 85.71% yung kanyang win rate. So ito yung isa sa mga nagbibigay din ng signal, si Manara. So ayan yung kanyang signal and then ito yung naging result. And then, ayan siya, no? So, ang laki ng potential. And then, meron din tayong trading community dito. So, may trading community tayo ng nagkikita face-to-face. And then, meron din naman tayong trading community na online. So, syempre, hindi naman lahat kayang face-to-face, di ba? Like, for example, yung nasa United Kingdom, di ba? So, paano naman siya mapupunta sa Pilipinas? So, may online din tayo na trading community. Alright? And then, ito si Mami Nora. Yan. So, 69 years old na siya. So, inaaral niya yung trading. So, tinanong ko siya bakit niya inaaral. Sabi niya kasi, kailangan niya raw yan para sa maintenance niya. Diba? So, yun ang kagandahan dito sa trading kasi wala naman tayong age limit. So, ibig sabihin, kahit ilang taon, pwede. Diba? So, as long as nakakapaggamit ka ng tablet or cellphone, yun nga, tapos may internet, pwede kang kumita ng malaki. So, dito, nagpa face-to-face kami yung workshop para paano gamitin yung Manara scanner. Ayan siya. Okay? So, yun siya. And then, ito, nagkakonduct din tayo ng webinar. So, yung seminar na format about Forex din and kung paano din nakakatulong yung economy para at least kumita. Okay? So, ito rin, ito yung lagi ko sinasabi. Si Rex, for example, isang, ano nga siya? Isang agent. Hindi pala siya agent, broker pala. Real estate broker siya. Na taga Rizal. Tapos, nirefer niya itong si Jerwin na isang sundalo na taga Cotabato. Okay, so si Sundalo, trader din na ngayon. Diba? So, nagtitrade din siya. So, ang good news, ito yung kanyang naging profit. So, March 15. So, yan. So, 1.6 saka 6.4. Sabi ko nga, diba, yung profit natin sa trading, liquid yun. So, ibig sabihin, pwede mo yun kitain. Pwede mo kuhain agad. Alright, so ito yung example din, si Shai. So, nag-deposit siya sa SotaPay, $6,300. Pesos. 6,300 pesos. Sa katumbas niya, 105. So, yung $105 niya, kumita na ng $71. So, sabi niya, salamat daw kay Obit sa kay Manara. Yung dalawa natin na provider ng signal. And then, ito yung ilan sa mga kumikita sa group chat. So, 2.39, may 23, may 23 again. Tapos, ito naman, merong $28, may $11, may $11. Yung galing, no? So, tapos, ayan. So, merong $13, $20. And then ito naman, $55. So ito na-refer naman to ni Glessy na taga UK. Yan. So kasama niya yan sa trabaho si Hans. So na-refer niya yan. And the good news, kumikita din. Ito nakakatuwa, first day pa lang sa economy. So kumita na agad ng $7.48. Sa isang araw lang na trade to. Alright, so ito $32. Tapos, at the same time, ina-maximize niya yung affiliate marketing natin. So, ibig sabihin, pwede ka rin mag-refer ng mga friends mo. So, yan. So, kumikita sa trading at the same time, mina-maximize yung affiliate marketing. So, ito yung common question. Kung halimbawa, hindi ba sila mag-promote or mag-refer ng mga tao, is kikita pa rin ba sila sa economy? The answer is yes. Kasi nagtitrade po tayo dito. Okay? So, kikita pa rin tayo. Yung pagre-refer kasi ng tao, optional yon.
Ang priority talaga natin dito is matuto tayo sa trading at kumita sa trading. Okay? So, kung halimbawa na gusto mo rin mag-refer, pwede naman din syempre. So, dito meron tayong affiliate marketing. Okay? So, idadagdag mo lang itong $29 doon sa kit na bibilin mo. Okay? So, mamaya discuss ko sa'yo kung magkano yun. So, kapag ka nagkaroon ka ng affiliate marketing kit, magkakaroon ka na ng link ng sarili mo. So, ibig sabihin, dyan sa link na yan, magsa-sign up or magki-click yung mga tao para mag-check out sila dito kay Economy. And every time na may nag-check out, may kinikita ka ron na $50 as referral bonus. So, ibig sabihin, kung hindi kasi dahil sa'yo, di ba, is wala tong mga tao na to. Kumbaga, hindi sila makakapag-start dito kay Economy. Hindi lang makikita yung opportunity natin. And because of that, bibigyan ka ng referral bonus ni company. Same goes sa real estate, for example. May mga referral bonus din doon pag nakakuha sila ng sales because ni-refer mo yung tao. So, may referral bonus din doon. Alright? So, dito, $50 siya. And napakalaki niyan kasi ang kit lang natin na pinag-uusapan dito is $149. And yung $149 na yon, every time na mabebenta ito, or mag-check out sila doon sa website natin, may kita ka agad na $50. So, sa'yo to mapupunta. So, kung i-compute natin yan, meron kang 33% na pera na napupunta sa'yo every time na nagkakaroon ng sales si Economy na under ng link mo. Okay? So, pag nag-register sila sa link mo, tapos nag-check out sila ng kit natin, automatic may $50 ka dun. Ganun lang kasimple. Alright. And then, bukod dyan, meron din tayong tinatawag na career plan or yung ranking system natin. Sa ranking system natin, siguro remind lang kita ulit na may $50 kada isang tao na mag-check out ng kit natin. So 50, let's say nagkaroon ng 3 na nag-sign up sa'yo. So ibig sabihin, kumita ka ron ng 150. Tapos, makikita ng system natin, pag nilapag na natin yung mga tao or nilagay na natin sila sa system natin, so yung 3 na personally enrolled, ito sila, 2 plus 1. So ibig sabihin, 3 tao. So, makikita ng system na isa ka ng apprentice. So, ibig sabihin ng apprentice, kumikita ka ng 25 per week or sa 4 na linggo is may $100 ka. So, merong additional ka pa nakita na $100. So, ibig sabihin, pag tinotal natin 150 plus 100, may kinita ka na 250. Or in peso, that is 14,500 pesos. Sa 3 na-refer mo lang. Okay? So, syempre, kung mas marami na re-refer natin, so, 50 ng $50 yun. So, kung makasampu ka, di may 500 ka. Gano'n lang kasimple. Hanggang sa mag-refer din, yung mga tao na nag-refer. Di ba? Invite. So, kapag ka nag-invite din sila ng mga kakilala nila, so, dadami. Kasi lahat naman pwede. Di ba? Kumbaga, lahat ng tao pwede naman mag-refer. So, itong si Influencer 500, pwede mo na ma-hit. So, for example, naging 10 plus 10 yan, total of 20 students. So, ibig sabihin, meron ka ng 125 weekly and $500 kada buwan. Okay? And then, sa Influencer 900 naman, yung 10-10 naging 20-20. So, ibig sabihin, total of 40 students. So, may 225 per week ka or in total, $900 sa loob ng isang buwan. Ganun lang siya kasimple. Hanggang sa magtuloy-tuloy yung rank niyan. Okay? So, ito yung nakita kong pinakamadali dito. Yung Prodigy 3K, for example. 75 yan plus 75. So, total lang siya na 150. Tapos, ang laki ng profit, $3,000. So, ang $3,000, kung itatranslate natin yan into peso, that is 180,000 pesos na sa loob ng isang buwan. So, 180K. Okay? Tapos, pwede kang mag-rank ng mag-rank. Okay? So, hanggang sa Legend, for example. So, sa Legend, ang kita na nun is $1 million a month or 58 siya. Diba? 58 million pesos kada buwan. Ganun kalaki yung kikitain natin. Imagine mo parang tumatama ka ng loto kada buwan. Ganun kalaki siya. So, currently, ang highest rank natin sa Philippines is Icon 15. Sa Icon 15, kumikita ng $15,000 sa loob ng isang buwan or around 800,000 pesos siguro ito. Kada isang buwan, 800,000. And then, ang highest rank natin kay Economy overall is Icon 250. So, si Icon 250, kumikita ng $250,000 kada buwan. So, ibig sabihin, 250,000, that's around 14.5 million pesos kada buwan.
Okay, so yung kumikita na Icon 250 is isang 26 years old na lalaki, I think. And then 27 years old na babae. Parang ganun. Or either nagkapalit sila. Pero bottom line, bata pa, di ba? So, yun yung kagandahan dito. So, pwede tayo kumita as much as $1 million sa loob ng isang buwan. And then, ito yung profit natin as apprentice, for example. So, as apprentice, nung nag-start ako, so I started this journey February 24. So, ngayong taon lang. So, kaka-start ko lang actually, no? So, March, April, May, June. Magpo 4 months pa lang ako doing this business. So, 3 months pa lang. So, in 3 months, ito na yung nangyari, no? So, 150. So, 50 times 3 times 3 equals, ito yun, 150. Tapos, isang linggo as apprentice, 25. So, pag tinotal, 175. Ito yun siya. 175. And then ang good news, yung pang next week mo, nakaabang na rin agad. Okay? So, ganyan yung kita as apprentice. So, syempre, nag-rank din tayo, tumaas. So, umabot yung profit na natin ng 226,000. And then, yan yung start natin ng February 24 up to, ano ba to? Kailan ba to? June 10, yung nandito na cheque. Yan. So, sample check siya. So, andyan yung cheque natin. So, as influencer, 1.5. 226,245. And then, yung sa wife ko, kasi dinamay ko rin siya dito. So, ang kinita naman ng account niya is 130,752. So, pag pinagsama yung profit namin, dalawa, siguro more or less nasa 350,000 pesos na rin sa loob ng 3 months. So, not bad na rin. Tama. Tapos, kumikita pa ako sa trading ko ng around $400 in average per week. So, $400 per week ka sa trading mo, tapos kumikita ka sa affiliate pa ni Economy, 'di ba? So, paldo talaga. Alright? So, next natin, ito yung mga ilan sa mga apprentices natin. So, meron tayong call center agent, meron tayong bartender, meron tayong nurse. Okay? So, lahat ng walks of life pwede rito. Ito yung OFW na kinikwento ko kanina sa Scotland. So, dito is, siya yun, yung kumita ng $149 sa isang trade lang. Siya yun, si Glessy. Si Jefferson, isang OFW sa Saudi. So, kumikita rin siya sa trading at the same time kumikita dito sa affiliates. Alright? And then si Sir Andy na isang seafarer, si Calex na isang professional photographer sa Qatar. And then si Cherry Jean, DH sa Hong Kong. Entrepreneur, si PJ, si Mark Lau, taga Cebu. Si Ma'am Renelyn, taga Silang, Cavite. Yun yung pinakita ko kanina na kumita ng $39 sa trade niya. Meron tayong mga civil engineer. Ayan, meron tayong petroleum engineer. And then meron tayong mga businesswoman and mga full-time mom. So, dito rin ako sa picture. And then, dito rin si Sir Mark Cabal. Ayan, isang insurance agent. Alright? And then, meron tayong mga Prodigy 3K. And then, ito actually Prodigy 5K na siya. So, ibig sabihin, $5,000 na siya. So, kada buwan. So, malaki na yun. 5,000 siguro. Magkano ba 5,000 na ngayon? Siguro mga kulang-kulang 300,000 siguro in pesos. Mga ganun siya. Alright, si Sir Bry. At ito yung kanyang video na maganda is mapanood mo rin. Once you learn about economy, you'll never get broke. When I started with economy, I was financially struggling. So I was really praying for an opportunity to come. And God really gives or answers through opportunities. One day, during my birthday, one of my friends came and he was actually from economy. And he was able to explain, okay, what economy is all about. And that actually hits me. And on that day, I decided to sign up. From there, I got really interested in learning about forex trading. And when I started to earn from the financial markets, I'm very excited because it became a lifestyle. Like when I need to go to the coffee shop, I just trade for $10 and I have money. And if I need to go to the groceries, I just trade a certain amount and then I have money for my groceries. So, economy can actually be very life-changing. I would always tell to the people that I talk to that once you learn about economy, you'll never get broke. So, I hope that more Filipinos will be able to experience the services and the products that we offer here in our company. So, yun. So, yun yung isa sa mga
kasama natin dito, no, si Coach Bry, na ngayon is Icon 9 na siya actually. So, na-promote na rin. Ayan. So, hindi ko wala na-delete yun. So, ito yung pinaka-coach natin dito and mentor, si Coach Edsel Flores. So, siya yung sinundan ko dito. At sinundan ko sa lahat ng pinasok niya. Diba? So, kaklase ko siya nung college ever since magkasama kami. So, hindi na kami nagkahiwalay. Diba? Kahit tanong mo dyan kay Abby, alam niya yung istorya. So, kaklase ko siya ng college. So, hanggang ngayon, hindi na kami nagkahiwalay. So, ngayon, Icon 9 na siya. Ay, Icon 15 na pala. So, $3,750 sa loob ng isang buwan. Ganun kalaki yung kita. Alright, so next natin, ito si Coach Gio, na dating Icon 9, ngayon is Icon 15 na rin siya. So, siya yung pinaka-coach natin dito, or siya yung nagdala ng economy actually dito sa Pilipinas. So, batang-bata, 25 years old, ngayon is Icon 15. So, maganda is mapanood mo rin yung kanyang video. They need to hear economy because it can really change their lives. When I started this company, I was like skeptical also when it comes to trading. I don't know how to do this. I don't know where to start. But with economy, what I really appreciate is they help me to educate and develop the skills when it comes to trading. Also, what I love, the copy trading. So I just copy and paste, not just to copy, but also to understand how the trader think and how they decide to take that trade. Hi guys, ang ganda ng weather and ang ganda din ng trade signal na nakuha ko from Plutos. So nagsabi siya, buy gold, yeah, 1992. So ngayon, nagpo-profit na tayo and we are making $92. When I really learned and my belief went high to this company, after 3 months doing this, I was able to resign my job. And what I really love is the freedom to do the things that I really love to do. And also, I want to impart this kind of lifestyle to a lot of Filipinos who are struggling. So having an additional income like this will really help them to have a breakthrough when it comes to their finances. Yun. So, yun si Coach Gio, no? So, nakakatuwa yung sinabi niya. So, currently, ito yung mga Icon 15 natin. So, dito si Coach Gio, Coach Edsel, and si Coach Lady, Denely Digo. So, sila yung mga Icon 15 natin. Alright. So, once na nag-start ka rito, syempre tuturuan kita ng online or kung gusto mo face-to-face, pwede naman, na kung paano mag-create sa broker account or kung may broker account ka na, pwede mo rin gamitin. Paano i-connect sa MetaTrader 5 and fundamentals ng trading. So, paano ka mag-execute ng trade, paano ka maglalagay ng stop loss, take profit, and so on. And then yung risk management. So, very important yan. And then yung setting ng break-even stop loss, which is tinuturo ko talaga yan. So, actually, yung value nitong ito pa lang, itong mismong tutorial natin is nasa 20,000 pesos. Pero ang good news, since magiging part ka ng grupo ko, so libre ko na yung tuturo sa'yo. So, wala ka nang babayaran. So, libre na siya. So, hindi naman ako nagpapabayad talaga sa mga trainings, no? So, kadalasan, tinatanong ako ng mga tao, sabi niya, sir, saan ka kumikita? Sa trading ba? Or sa, ano ba tawag dyan? So, dito sa mga training. Ayan. So, lagi ko sinasabi sa trading po talaga. Okay? So, actually ngayon, kaka-close ko lang ng trade ko na ang profit niya is $120. Ayan. So, tanong mo kay Abby, nakita niya sa group chat. So, habang nag-webinar ako dito, nakatingin lang ako sa trade, no? So, $120 yung na-close yun. Alright, so next natin is meron tayo Economy Calibrate Academy. So, 25,000 yung value niyan. VIP Signals, 25,000. Ito, mas mahal kasi Manara at AI Scanner kasi siya. So, 50,000 yung value niyan para sa akin. And then, ang good news is, ang matatanggap mo, nakapalit ng pera mo, is 120,000 pesos worth of value. And then, ang good news, hindi mo yun babayaran ng 120. Hindi rin kalahati niya, which is 60,000. So, hindi rin 20,000. So, ang babayaran mo lang talaga is 8,800. Or yung ating diniscuss kanina na $149 lang. Okay? So, $149, hindi ko lang alam kung magkano yung exact na computation, kung magkano yung magiging palitan. Pero basically, yan lang yung babayaran mo na $149. And then, $149 yan for the first 4 weeks and then meron lang maintenance na $99. Okay? So, para ma-access mo pa rin. Sa mundo kasi ng forex trading, yung VIP signal talaga is mahal.
So yung VIP signal meaning yung mataas win rate na mga signal kung saan kasusunod ng trade. So most of them nagcha-charge pa nga sila ng $200 per month. Signal alone lang 'yun. Wala yung academy, wala yung application ng Solex, wala yung scanner, and wala yung kahit ano. At lalong wala rin ako doon, 'di ba? So VIP signal lang 'yun, $200 per month. So dito sa atin $99 lang. Okay? So at least clear tayo doon. And then, sabi nga natin, take risk or lose the chance. Kasi nga, hindi naman tayo forever na malakas at hindi tayo forever na kaya nating matuto ng about sa trading. So, ibig sabihin, darating yung time, magiging matanda rin tayo. Diba? Tapos, kapag matanda na tayo, saka pa tayo maghahabol. Kung kailan natin, kung gusto na natin i-workout, for example, tong trading. Diba? So, kung kailan kailangan na. Sabi nga, ngayon na medyo nakakaluwag-luwag ka pa, yun yung mas mahalaga. Tama? Kasi mas mahalaga na makapag-start ka para at least hindi ka pressured. Kasi kapag ka dumating sa point na nasa kalagayan ka na kailangan mong gumawa ng pera whatever it takes, mahihirapan ka na aralin yung isang bagay kasi nga mas ginugol mo na kumita ng maraming pera. Wherein ngayon na kung medyo nakakaluwag-luwag ka, mas maganda yun. Kasi yun yung tamang timing. Okay? So sabi nga there are two types of people in this world, yung mga doer and yung thinker. So, hindi lang 10 years. So, I've been doing this kind of business 11 years na. And ang dami kong naka-encounter na thinker. Yung mga nag-iisip lang. So, 10 years, ang natapos, good news, walang nagbago sa kung ano yung kalagayan ng buhay nila at ng pamilya nila. Pero those people that take the chance, kumbaga nag-take ng risk, sila yung mga kahit papano nakakaluwag-luwag na sa buhay. So, I created millionaires ng under ng team ko, in pesos pa lang millionaires in peso. So, overall siguro meron akong 7 or 8 na nakarate before. And now, yun yung inuulit ko. And this time, ang tina-target ko, millionaires na in dollars. So, ibig sabihin, pinakamababa at least kumita ng 58 million pesos. So, ito yung goal ko. Personal goal ko yan. So, na makapag-create ng millionaires in dollars under ng team ko. So, kung magiging part ka na itong team natin, trabahuhin natin siya, pagtulungan natin. Okay? So, next natin is ito, since webinar siya, may ganito siya. Okay, so now is the time to act. So, kailangan na natin siyang trabahuhin, umpisahan natin. And yun lang naman actually itong webinar natin. So, tapos na siya. So, maraming salamat sa pag-attend dito. And if ever ba is meron kang mga